So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ako po dito, si Gelo Coins TV. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Ito naman po ang i-share ko sa inyo. Ito po ay year 2001. 2001 na tayo guys ha. Year 2001. 25 centavo. Kung kayo po ay merong ganitong mga klaseng barya, ito po ay walang added value. Kung kayo ay merong na mga napapanood na mga content creator, mga vlogger, na sinasabi nila na bumibili sila ng ganitong mga barya sa mataas na halaga, huwag po kayong maniniwala. Ito po ay walang added value. Ito po ay umiiral pa rin sa ating market. Ito po ay sinusukli pa sa mga supermarket. At ito rin po ay pwede pa rin po ninyong ipambili. Ito po ay non-magnetic. Tingnan natin kung may didikit uli. Ayun, may dumikit guys. Dalawa yung dumikit. Titingnan natin kung anong year ito. Baka nahalo siya para malaman natin kung anong year. Ayun guys, nakalagay doon 2004. Ibig sabihin, ito po ay magnetic. Itabi na natin to. Hindi to kasali dyan. Ito, tingnan natin kung anong year ito. Anong year siya? Hindi makita. Yun siguro, 2004 din. Hindi makita, guys. Oo nga, yun, 2004. 2004 din siya. Kaya dumikit. Dapat hindi didikit. Ito ay 2001. Dapat lahat dito walang didikit. Yan guys ha. Kapag 2001 may dumikit, ibig sabihin error coins yun guys. May added value yun. Itago nyo lang. Kaya kung meron kayong mga barya na simula 1995 hanggang 2020, 2003, magnetin po ninyo. Kapag dumikit, yun po ay error coins. Ito gaya nito, 2001, wala siyang dumidikit. Ibig sabihin, lahat yan ay non-magnetic. Yung mga ganitong kondisyon guys ha, huwag nyo na yung ipopost. Huwag nyo nang iaalok sa mga kolektor. Hindi po ito pinapansin ng mga kolektor. Ito po ay walang added value. Yung mga ganito guys na kondisyon, yan. Kung meron kayong mga ganito, tago nyo lang guys, ipunin ninyo. Yan. Ito kasi medyo makaganda pa yung kondisyon niya. Ito binibili ng mga kolektor. Pero pagka isang piraso lang, hindi nila bibiling yun guys. Siyempre talo sila sa shipping. Hanggat maaari nga, 10 piraso pataas. Para hindi sila talo sa shipping. Tago nyo lang guys, basta yung mga magaganda. Pero wag nyo lilinisin guys ha. Kasi alam ng mga kolektor kapag nilinis yung barya. Kaya nila binibili yung mga ganitong barya na makikintab. Dinidikit nila ito. Ginagawa nila ng series mula 1995 hanggang 2017. Binubuo nila yan, series 1995 hanggang 2017. Sa numista guys, ang nakalagay na value dun sa extra fine lang 17 pesos. Walang nakalagay na presyo yung AU saka UNC. Siguro kung tatansyahin ko dahil 15% siya, medyo marami-rami. Pwede ito magkaroon ng value na 20 pesos hanggang 30 pesos. Yan. Kasi nga yung ano dyan, yung mintage niya marami eh. 15% eh. Mga 20 pesos to guys pagka AU, pagka UNC mga 30 pesos. Kasi nakalagay doon yung extra fine 17 pesos. Oh. Basta may ganito kayo guys ha. Tago nyo lang, ipunin ninyo. Hanggat maaari, mas marami, mas maganda. Huwag nyo lang lilinisin yung inyong mga barya para alam ng kolektor. Pero kung halimbawa personal lang ninyo, magbubuo din kayo, gusto nyo makikintab, pwede nyo linisin kasi nga personal naman ninyo para sa inyo naman eh. Ito guys, meron na ako dito. Iniipon ko lang to guys. Gusto ko dumami. Tapos yung mga ganito, yung gantong kondisyon, ito wala na to guys. Hindi ko na to lilinisin. Mahirap linisin to guys. Pero mo itsura niya no. Yung mga ganito guys, binibili ng kolektor. Yung iba't ibang klase na barya, basta mga pangit,
Binibili nila per kilo nga lang. Yung iba 100, 1 kilo. Yung iba naman 120. Assorted yon guys. Halo-halong barya. Kahit pangapangit, binibili nila. 100 hanggang 120. Per kilo ha. Hindi per piraso. Per kilo. Yung mga ganito guys ha. Tago nyo lang ha. Pag meron kayong ganito, ipunin nyo. Okay guys.